Ganito lagi ang eksena sa bulwagan ng mababang kapulungan ng Kongreso. 3 beses sa isang linggo ang sesyon ng mga mambabatas. May mga nagtatalumpati. May nagbibigay ng komento at bungkahi. May nakikipagpalitan ng kuro-kuro. Mayroon din namang mga palakad-lakad, may mga nagkukwentuhan at mga labas-masok sa plenaryo. Sa Kamara, halo-halo ang mga veteranong politiko, mga bago pero mula sa political clans, may artista at may boksingero. Sila ang bumubuo ng halos 300 mambabatas ng 15th Congress. Sa bilang na ito, 96 o 42.3% ang neophytes o mga bagong salta sa Kamara. Kabilang dito ang artista at ngayon 4th District Representative ng Leyte na si Lucy Torres Gomez. Well, honestly, I ran because they disqualified my husband and somebody had to complete what he started. So I became the official substitute. The moment I won, I set to work. Kabilang rin sa mga celebrity na nahalal sa Kamara ay sina Cebu City 1st District Representative Rachel Marguerite Del Mar, Laguna 1st District Representative Dan Fernandez, Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla at Sarangani Representative Manny Pacquiao. Ayon kay Dr. Melwida Guevara, convener ng Movement for Good Governance, malaking bagay ang karanasan sa politika para maging epektibong kongresista. Pag wala kang eksperyensya, mababaw yung iyong pananaw. 'Di ba? Hindi mo talaga naiintindihan ng problema. Tapos, unang-una, wala ka ding immersion sa mga pangangailangan ng mga tao. So, hindi mo talaga matarok kung ano ba talaga yung batas na kailangan. Alam daw ni Congresswoman Lucy Torres na mabigat ang tungkulin niya. I don't want to waste a day. I don't want to waste time. So whatever I can bring home to the district in terms of progress and change, that's what I try to do. Kung may mga neophytes, may mga batikan rin sa Kamara. Hindi bababa sa 20 o mahigit 8% ng miyembro ng 15th Congress ay returnees o minsan ang naupo at muling nagbalik. Isa sa mga ito si Congressman Arnulfo Fuentebella mula sa ika-4 na distrito ng Camarines Sur. Kung susumahin, mahigit 20 taon na siyang nakaupo sa Kamara. Nagpalitan lang kasi sila sa pwesto ng anak na si Felix William. Sipag at tiyaga. Masipag ka sa pagtatalong sa mga constituents mo ang kailangang pangangailangan. Pangalawa, yung presence mo in trying to do your best to deliver the basic services. Ang pakay naman namin lahat, while we are here to legislate, but legislative measures are intended to serve the general welfare of the people. Ayon sa saligang batas, hindi dapat lalampas sa 3 magkakasunod na termino o 9 na taon ang mga kongresista. Pero maraming distrito ang hindi nagpalit ng apelyido ang nakaupong kongresista mula noong 1988. Kung napakatagal na isang pamilya lamang ang namamayagpag at naghahari, pwede rin natin tawagin na may political failure. Sa mahigit 200 district representatives, mahigit 74% ang galing sa mga political clan. So gagamitin niya yung 9 na taon. Tapos yung anak naman niya yung tatakbo, magiging gobernador na naman siya. Tapos babalik na naman siya pagkatapos nung 3 o 6 na taon. Si Congressman Victor Francisco Ortega ay mahigit 1 dekada ng pabalik-balik sa Kongreso. Pero ang kanyang pamilya, mahigit kalahating siglo ng hawak ang unang distrito ng La Union. Ang
mga mamamayan sa amin gusto nilang may Ortega sa Kongreso. Sa pahintulot ng Panginoon, kung ganito lang ang health natin, I intend to run for election for the third time. Pwede pa naman akong isa. Sa pag-aaral ng GMA News Research, 45 pwesto sa Kamara ang mahigit isang dekada ng kontrolado ng political clans pagsapit ng 2013. Ang numero unong dahilan ng patuloy na paghahari ng iisang angkan sa isang lugar ay ang mga botante na rin. Kasi sa atin, kung sino yung kilala, yun na lang ang ibinoboto. Tapos, medyo malabo kasi yung tatlong termino, di ba? Yung anak, yung pinsan, yung apo, di ba? So, kasama rin yun sa kanilang pamilya, pero hindi maliwanag yung saligang batas kung paano yun talaga papairalin. Ipinagbabawal ng saligang batas ang political dynasty, pero kailangan pa ng batas para maipatupad ito. Mula noong 1992, hindi bababa sa 17 ang mga panukalang batas na nagbabawal sa political dynasties. Pero ni isa sa mga ito ay hindi umusad. Paano nga naman uusad ang isang batas na labag sa interes ng mga magpapatibay nito? Dumami na rin ang mga mambabatas mula sa mga party list. Sila ang mga dapat kumakatawan sa iba't ibang sektor ng lipunan na marginalized, tulad ng mga manggagawa, kababaihan, katutubo, magsasaka, kabataan at iba pa. Sa kasalukuyan, 56 na sila sa Kamara mula sa paisa-isa lang noong dekada 80. Ang Bayan Muna Party List, isang dekada nang nakaupo sa Kongreso. Kabilang sa mga isinulong ng Bayan Muna ay ang Anti-Torture Act, Public Attorneys Act at Rent Control Law. So pagdating sa usapin sa mga issue ng manggagawa, sa issue ng mga magsasaka, sa issue ng mga mangingisda, yung mga urban poor, issues ng mga katutubong Pilipino, yung mga issues nila ang talagang aming inaasikaso dito sa Kongreso. Marami raw ang masipag mula sa party list. Sa 10 mambabatas na may pinakamaraming inihaing panukalang batas, 5 ang party list representatives. Pero di raw maiiwasang may mga nasisilaw rin sa pera at pribilehiyo ng Kongreso. Pinoprotekta nila talaga yung dapat nilang i-represent. Kaya lang, karamihan sa kanila, hindi kasi parang nandun din sila para dun sa pork barrel, diba? So, hindi sila nagbe-behave differently from an ordinary congressman. Dapat daw nakatutok ang Pangulong Aquino sa Kongreso para mas mabilis na maaprobahan ang mga batas na kailangan ng Malacanang. Ang problema, maging ang Pangulong Aquino raw, noong nasa Senado ay di ganong aktibo sa kanyang komite. Si Pangulong Aquino hindi masyadong aktibo, di ba? Sa mga committee hearings, di ba? Kasi siya yung chairman ng local government sa Senado. At hindi masyadong naging aktibo yung committee yon. So palagay ko, hindi malalim yung kanyang pagkukunan kung paano niya pangangaralan, paano niya gagamitin, paano niya imomobilize yung mga congressman at senador. Pare-parehong apelyido na lang ang naghahalinhinan sa Kongreso. Isa raw itong dahilan kung bakit napakakupad ng pagbabago sa ating bansa. Dahil kahit bago ang mukha, luma pa rin ang apelyido at uri ng politikang isinusulong. Ang Kongreso, makapangyarihan at malaki ang papel sa pagpapatakbo ng bansa. Tungkulin din ng Kamara na aprobahan ang pambansang budget na panggagalingan ng pondo para sa mga programa at proyekto ng bayan. Kasi may power of the purse eh. So dapat yung oversight, yun ang talagang dapat magawa nila, ma-review nila yung mga performance ng mga government agencies.
Trabaho ng Kongreso na mag-imbestiga kung may mali sa gobyerno na siyang batayan ng paggawa o pagbabago ng batas. Pero maraming batas na kailangan ng bayan na inaamag na. At saka talagang babagsak ang puso mo kasi talagang sabi mo, kitang-kita mo ito, mabuti to para sa bayan. Pero bakit ayaw nila? Bakit hindi ka nila suportahan? Parang ikaw pa yung kontrabida eh, di ba? Parang, sus, grabe talaga. Ang investigations are really, sabi nila, in aid of legislation. So they can either recommend a law or they can recommend reforms and changes and actions which the executive has to implement. Trabaho rin ng Kongreso na lumikha ng mga bagong distrito. At dito, di sila nagkulang sa sipag at determinasyon. Sa nakaraang 2 dekada, 32 bagong distrito na ang nilikha ng Kamara. Ang lalawigan ng Cavite, nadagdagan ng 4 na bagong distrito noong 2009. Mabilis daw ang paglaki ng populasyon dito na halos umabot na sa 3 milyong katao mula sa mahigit 1 milyon lang noong dekada 90. Kaya mula sa orihinal na 3, naging 7 ang distrito ng Cavite sa bisa ng Republic Act 9727. Kabilang sa may akda ng batas na ito ay si Congressman Elpidio Barzaga. Noong ako ay mahalal bilang kinatawan ng 2nd distrito ng aming lalawigan noong 2007, napakalaki ng aking distrito. Nagpasya kami na hatiin o dagdagan ang distrito sa lalawigan ng Cavite, nagawa namin itong 7 distrito. Nasa batasang pambansa si Congressman Barzaga Lunes hanggang Miyerkules. Pagsapit ng Huwebes at Biyernes, nasa kanyang distrito na siya. Naghihintay sa kanya si Aling Carolina, 57 taong gulang, taga Old Barangay Zone 1A, Dasmariñas. Kailangan niya raw ng tulong para magpagamot ng asawang may prostate cancer. Hindi ko alam yung mga support ng government agencies. Ngayon lang ako nag-try na mabuti rin pala na lumalapit ka sa mga government agencies, dyan sa mga congressman, sa mga natin. Kaya natuwa naman ako. 2,000 piso ang natanggap ni Aling Carolina mula kay Congressman Barzaga. Hindi siya sapat kasi kumbaga, twice a week siya nagdadialysis bukod pa sa mga iniinom niyang mga gamutin, na mga capsule, bukod pa sa mga injection. Talagang kulang yun. Ngayon, yung nakuha ko kay Congressman, parang pandagdag ko lang ngayon sa hospital niya. Katuwang ni Congressman Barzaga, sina Cavite Congressman Joseph Emilio Abaya at Crispin Remulla sa pagtulak ng bagong distrito noong 2009. Nang sumunod na taon, sila rin at kanilang mga kaanak ang tumakbo sa mga bagong distrito. Napakaliit na mga probinsya. Pagkatapos, putol-putulin pa natin yan dahil hindi magkasundo yung mga leader. And then you have the cities which also have their own congressmen. Hindi lang yung conversion, creation of districts. It's also yung pag-create ng cities, which is also very expensive na hindi napapansin ng taong bayan. Aminado si Congressman Barzaga na may bentahe ang mga nakaupong mambabatas sa mga bagong distrito. Ang pinakamahalaga, ultimately, ang taong bayan ang magpapasya. Kung sino ang kanilang pipiliin bilang kanilang kinatawan sa bagong distrito. But I have to admit na talagang sa realidad, hindi mawawala na magkakaroon ng benepisyo ang mga nakaupong congressman pag nagkakaroon ng bagong distrito. May 3 pang lungsod at lalawigan na nagkaroon ng bagong distrito mula noong 2007. Mga distrito na pinaglalaanan ng karagdagang milyong-milyong pondo mula sa gobyerno. Samantala, sa bisa ng panukala ni Agusan del Sur Lone District Congressman Rodolfo Rodrigo Plaza, inaprubahan ang pagdagdag ng 1 pang distrito sa Agusan del Sur. Ang 2 kapatid na babae ni Congressman Plaza ang tumakbo at nanalong kongresista sa 2 distrito nito. Sila ay sina 1st District Representative Maria Valentina Plaza
at si 2nd District Representative Evelyn Plaza Meliana. Isa sa mga kontrobersyal na naidagdag na distrito ay ang 2nd District ng Camarines Sur. Dito tumakbo at nanalong kongresista ang anak ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na si Diosdado Dato Arroyo. Sinasabing ginawa ang bagong distrito upang bigyang daan ang pagbabalik sa Kongreso ni dating Budget Secretary Rolando Andaya. Si Dato kasi ang pumalit sa kanya bilang kongresista habang siya ay nasa gabinete ni dating Pangulong Arroyo. Ang popular term dyan is gerrymandering. Kasi ginaya natin yan sa Amerika na kung halimbawa nag-aaway-away ang mga political leaders, di gagawa ka ng sarili mong distrito, gagawa ka ng sarili mong probinsya. Pero may implikasyon yan. Hindi na-realize ng taong bayan na tuwing ginagawa nila yan, kung nagagawa yan, ay nagdadagdag lang tayo sa burden ng taong bayan without necessarily increasing naman the level of services or increasing the level of development of an economy. Sa lawak ng kapangyarihan ng Kongreso, malaki sana ang papel nito sa pag-unlad, lalo na kung tunay nitong gagampanan ang trabaho nitong bantayan ang paggastos at mga programa ng gobyerno sa halip na pagsusulong ng kanilang pansariling interes lamang.